Yo, finally mga idol, Kai Sotto, game day na nga tayo. Debut game ni Kai Sotto. Humabol pa si Kai bago matapos itong 2023. Maglalaban lang naman or makakalaban ng Yokohama BC. Ito nga pong kupunan ng Seahorse Mikawa. Pero sa pagkakataong ito, kung makikita po ninyo, nasa pang 19 no, na standings nga po itong Yokohama BC at nasa pang-6 naman itong Seahorse Mikawa. So kung titignan nyo mabuti, kapag ka ng dalawang sunod na pagkapanalo itong Yokohama kasama ang ating pambato na si Kai Sotto, posibleng umangat agad ng dalawang rank itong nga Yokohama BC. Pero kung titignan naman ninyo, so far so good, napakaganda ng pinapakitang performance sa mga training po, no, itong ating pambato na si Kai Sotto. At tulad ng ating sinasabi, wala pong big man masyado or maliliit lamang ang mga player ng Yokohama, kaya naman kinuha nila itong si Kai Sotto, and we are very excited na dahil nga po sa loob ng ilang buwang pagka-practice at training ni Kai Sotto, ngayon niya po ma-showcase ang kanyang mga natutunan sa mga training at practices niya, no, nung hindi siya nakapaglaro sa Hiroshima Dragonflies. Inaasahan po natin isasama sa first 5 lineup itong ating pambato na si Kai Sotto. Siguradong sigurado po yan para matest at masubukan ang galing ni Kai Sotto. At kung titignan nyo mabuti, ina-expect din natin mabibigyan ng 15 to 20 of minutes time, no, na playing time etong si Kai Sotto dito sa Yokohama. Nai-endorse na po kasi ni Coach Kyle Milling, na dating head coach nga ng Yokohama, etong ating pambato na si Kai Sotto. Nai-endorse yung mga galawan ni Kai, no, kung paano ito maglaro basta mabigyan lamang na mahabang playing time. Tulad ng aking sinasabi, kaya lang naman hindi masyado nakakapagpakitang gilas or nagkakaroon ng magandang highlights etong ating pambato na si Kai Sotto dahil sa mga team niya, sa mga coach na hindi siya binibigyan ng mahabang playing time. Pero dito sa Yokohama, ine-expect natin, no, na talagang i-showcase ang head coach nila ng Yokohama itong galing ni Kai Sotto. Bakit po, no? Nakita nyo naman, 7-footer yan, no, pang depensa talaga, pang rebound, no, at talaga makikita nyo, yan yung poposte sa ilalim dito sa Yokohama, which is dagdag force talaga para maipakita o para manalo ang Yokohama. Nasa mababang standings ang Yokohama, nasa pang 19 siya, pero posibleng umangat yan, no, kapag ka nagkasunod-sunod nga po ang pagkapanalo ng Yokohama. At lahat po ng sambayan ng Pilipino, ang mga fans at mga bashers ni Kai Sotto ay nakaabang na sa kanyang maipapakita. At talaga ngayon nakita nyo yung pangangatawan nga po ni Kai Sotto ay lumapad na, hindi nakagaya ng dati. Sa first day of training nila hanggang sa pangalawang araw, nakita nyo naman, so far so good, napakaganda ng mga performance na pinapakita ni Kai Sotto. Ibang-iba na yung mga galawan niya ngayon kumpara dati. Pang professional na talaga siya at hindi na basta-basta pwedeng maliitin. Baka kalaban din po ni Kai Sotto dito, no, sa Seahorse Mikawa, yung mga dating ex-NBA player. So yun po yung dapat nating abangan. Mamaya na nga po yan, no? So wag niyong kalimutan mag-like, subscribe, no? Baka mamaya makagawa tayo ng paraan para mag-live, no? Para ma-update ko po kayo